ng buong bansa. This is SNN's Extra Hot ngayon. Setting a bad example, Sandro Marudo, bad influence nga ba sa Christine co-star niyang si Raver Cruz na di umano'y tinuruan raw niyang uminom? Magkakasama kami ni Raver, hindi ka naman tinuruan na maglasing ka o magano ka. Kung baga nakainom, ito nakatikim naman na siguro ng alak yun kahit pa paano. Diba? Pero nagkataon lang na naging close kami na merong isang event. Nasa ibang bansa kami, sa Guam, ASAP yun eh. Tapos, parang yun. Kasi allergic siya sa alcohol. So namamantal siya. Ready for another challenge? Empress, nagbigay ng detalye tungkol sa susunod niyang proyekto ngayong tapos na ang Rosalca. Etong November, magsistart na po ulit kami. Prime time po siya, soap opera, pero this time, marami pa akong kasama. Sobrang saya kasi hindi ko ina-expect yung mga ganitong bagay na ganito kabilis dadating sa akin. Another year of fresh filmmaking. 7 bagong pelikula ng Cinema One Originals handa nang magpakitang gilas sa mga viewers. Merong Dagin na horror movie. Merong yung pelikula ni Richard Somes na Ishmael, starring Mark Hill and si Ronnie Lazaro. May mga drama katulad ng Layang Bilanggo, si Pen Medina, Mirang Campao at saka Will Deponio. Charger na it's a kidnapping story sa Mindanao. And then we have Astro Mayabang na musical comedy ni Vehicle for Aaron Villaflor at Megan Young. We have Third World Happy, isang pelikula na drama na pinagbibidahan ni Sam Milby. Then we have yung Damgon ni Iloteria sa Siyang Cineplex from November 10 to 16. Reunited in a faraway land. Queenie Padilla at EJ Falcon muling magkakatambal sa paglakbay nila sa India para sa shoot ng isang pelikula. May bagong movie po ako na mag-shooting po kami sa India and makatrabaho ulit si EJ. And of course, si Mr. Robin Padilla, ang aking and si Ate Mariel. Sobrang excited po ako kasi makatrabaho ko si Ate Mariel. It's exciting. Voicing his side of the story. Jed Madela, pinaasa nga ba ang audience ng isang show niya sa Winnipeg, Canada? Sinagot ng singer ang bali-balitang hindi raw siya nag-perform sa naturang okasyon na pinromote umano ng producer nito bilang isang concert. Nako, hindi po totoo yun. Yung sinabi sa akin, it was an anniversary of a music school and ako yung kanilang special guest. And I may, pinag-usapan nila, I may sing a song or two. It's kind of unfair na to use somebody's name para earn ng profit. I went on stage kahit wala po akong boses. Pagbaba ko, wala na yung producer, umalis na. Gusto ko lang din i-clear yung name ko na in all the 4 commitments, dumating po ako. Narito na ang #1 source for all the latest showbiz scoops and shocking revelations. This is SNN Showbiz News ngayon. Bayan, nandito na ang Todo Bigay. Nandito na ang Todo Balita. This is SNN Showbiz News ngayon! Good evening, Tito Boy. Good evening, Bianca. I didn't get to greet you yesterday. It's your birthday week, so happy birthday! Alam mo, maraming tao talagang nako-confuse. You know, some people would text me, belated happy birthday, advance happy Yes. birthday. Ang aking karawan po ay sa October 29, Friday. But today, I'd like to say happy birthday to our beloved president, Ms. Charo Santos Concho. Happy birthday, Ma'am Charo! Talagang We love happy. you. I'm so proud of our president. And all the best. We wish her, prosperity, excellent health. All the best, ika nga, sa buhay. Parati ko sinasabi, Bianca, na ang ating presidente ay alam ang nagaganap dito sa atin. Alam niya kung paano gumawa ng mga palabas. Kaya ngayon na siya president ng ABS-CBN, she understands. She's a leader with a vision. And she's a leader with a heart, ika nga. At happy birthday to our president. I'd like to say congratulations naman. Fem Baranda is now the new president of the Professional Models Association of the Philippines. Is that what it means? Yes, they PNAP. recently elected yung bago nilang set of Bravo, Fem. We're very proud of you, di ba? My gosh, so much reason to celebrate, Tito Boy. Kaya simulan natin. It's really a day to celebrate dahil showing na today ang Till My Heart Aches End. Now, despite all the controversies na pinagdaanan ng stars nitong sina Kim Chiu at Gerald Anderson, ang kanilang mga fans di pa rin natinag sa pagsuporta. Now na! Kim Chiu at Gerald Anderson, puno ng pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa Till My Heart Aches End.
Todo ang suportang ipinaramdam ng lahat sa premiere kagabi ng 4th movie together ni Kim Chiu at Gerald Anderson. At kagabi sa party ng buong cast, todo-todo ang pasasalamat nila. Sobrang kaming natutuwa kasi lahat ng pagod namin nawala nung napanood namin. Sobrang kaming masaya sa outcome ng movie. Masaya po and salamat sa lahat ng pumunta and sa lahat ng pumunta dito na hindi nakapasok. Sana manood sila and yun, thank you. Sobrang hanggang ngayon di ko pa rin alam kung ano yung tamang pakiramdam. At kabilang sa sumuporta sa kanila, ang hindi napigilang maging emosyonal na mommy Evangeline ni Gerald. Pasalamat talaga ako ng malaki sa lahat, especially sa Kemeral Forever. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta niyo kay Gerald. You still love my son. And right after the screening ng pelikula, agad raw na lumapit si mommy Evangeline para i-congratulate sina Kim at Gerald. Yung mami ko, emotional talaga na tao yun. And she's siguro very happy sa outcome ng movie din, tulad namin. At the same time, doon ka din naluha nung lumapit si mami. Anong nangyari? Si tita kasi supportive siya sa lahat ng ginagawa namin and lagi siyang nandyan para sa amin and kilala niya na kaming dalawa. Feeling ka ba naiyak sa story na tinakbo ng movie o sa support ka? Sa acting ko, charin, hindi. Hindi, joke lang. Hindi, wala. Basta, huwag na natin pag-usapan yun. Basta masaya and maganda yung pelikula, maraming manood sana. So yun, masaya na kami. Bravo! Yay! Congratulations! Panunuurin ko ang pelikulang yan. Kasama si Bong at ang nanay. Ako si Sa araw Liz, ng sa aking sa kaarawan ko. Friday. Ikaw? Yes! You're also watching Friday? Also, yeah. Oh, that's good. All right. Congratulations to everyone Yes, involved Gerald in Director. the movie. Okay. Mula sa mainit na pagtanggap ng mga kapamilya sa Till My Heart Aches and mainit din ang namamagitang Word War kina Christine Reyes at Pauline Luna. Now na. Christine Reyes, palaban sa isyung awayan with Pauline Luna. It's been months nang uminit ang intrigang alitan sa pagitan ni Pauline at ang grupong Ampalaya Anonymous na kinabibilangan ni Christine. And last Sunday in an interview, muling nagsalita si Pauline on the controversy. Paliwanag ng young actress, nagsimula ang lahat sa Twitter. Ayon kay Pauline, alam naman niya kung pinaparinggan siya ng isang tao. Naniniwala rin daw si Pauline na nag-ugat ang galit sa kanya ni Christine dahil sa pakikipagrelasyon niya sa ex-boyfriend nitong si Dennis Trillo. Kahapon, si Christine naman ang eksklusibong nakapanayam ng SNN sa kanyang photoshoot at ang kanyang comment sa mga binitiwang pahayag ni Pauline tungkol sa pinagmula ng kanilang away. Again, why naman? Hindi Hindi ko alam ano yun. Maintindihan, naguguluhan ako. May mga hirit pa si Christine nang tanungin sa isyong may pinaparinggan siya sa kanyang mga tweets. Sabi ko mahirap talaga maging super hot. Kasi ang dami niyong inggit. Joke lang! Joke lang! Baka may masaktan. Ganun talaga. Kunyari masyadong umikot yung mundo mo sa akin, iisipin mo lahat ng tweet ko, lahat tungkol sa'yo. Masyado niya akong iniisip. Huwag ganun. Specific. Kanina mo sinabi yung may mga taong hindi makalit. Ewan ko, kanina nga ba? Nahihilo ata ako dun eh. Hindi. Wala. Kay Zanjo. Joke! Hindi naman kay... Hindi. Ngayon, wala ka ng anumang galit or ano. Wala. Ba't ako galit sa kanya? Gusto na yan eh. Dead man na. Hello, pwede ba? Move on. Huwag niyo na po akong tanongin tungkol sa kanya kasi nakaka-stress. Malaman din ang pahayag ni Christine tungkol sa kanyang gumagandang friendship with co-star Denise Laurel. Hanap ka ba ng bagong best friend sa katauhan? Yes, hindi lang best friend. Nakahanap din ako ng kakampi. Sister. Okay. I don't know tuloy what her tweets mean. Naintriga dun tuloy ako. Paki-research nga yan at ibalita mo sige. sa amin dito sa SNN. Titignan natin, Tito Boy. Naku, walang tigil ang mga intriga sa pagitan ni na Christine at Pauline. Wala ring tigil ang pagpasok ng mga instant tanong sa aming SNN official Twitter account. At isa na dito ang tanong ni Nikki Kim 08. Totoo po ba na si Enchong D ay mag-vacation sa Paris? Wow, Love mamimiss it. po namin siya. I love you, Enchong D. Sama naman kami dyan, pero sige. Nikki Kim 08, alamin natin ang sagot kay Enchong maya-maya lamang. Next up, Sam Milby, give up na nga ba sa panliligaw sa kanyang special girl na si Mary Digby? Ako, eto pa, set ang horror movie na Shake, Rattle and Roll 12. Lulusubin natin sa pagbabalik na yan ng SNN.